linya na natin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Tungkol ito dun sa 5,000 pesos na ayuda sa mga tricycle drivers yata ang uunahin. Papunta na yata ng probinsya ito. Tapos na po ba tayo sa Metro Manila? ASEC, good morning ho sa inyo. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Regarding po doon sa katanungan, last week po, more than 98,000 tricycle drivers ang nabigyan po natin ng 5,000 pisong cash relief assistance dito po sa Kamaynilaan. And ngayong araw, mag-umpisa naman po tayo na mamahagi ng tulong pinansyal sa mga TNVS drivers dito po sa Maynila. And then tomorrow, jeepney drivers naman po, Thursday, Friday ay mga service delivery riders. And then Saturday ay mga MC taxi drivers naman po. After Holy Week, lalabas na po tayo ng Metro Manila. So Metro Manila pa rin ngayon, ASEC. Ang tinatapos. Oo, tama po Kong Angelo. Ayan, okay. So, after Holy Week, ang outside of Metro Manila, paano ho yung ibang sektor, ASEC? Well, yung mga ibang mga sectors naman po, may mga tulong din na ipinapaabot ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Tulong-tulong po Kong it's a whole of government approach. We're all using the programs and services of all agencies para matulungan po yung ating mga kababayan na humaharap sa iba't ibang suliranin bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay. Ang sagot ng DSWD, yung nasa transport, yung mga magsasaka, Iba yun. mangingisda sa DA na. Yes, I understand. CDA may tulong na rin po para sa mga magsasaka. Kami po Kong and Cheska, ang tingin po natin sa mga drivers ay hindi po drivers, individuals in crisis situation. Kasi nung kami po ay umiikot at nakipag-usap sa mga drivers, sabi nila, less than half na ng kinikita nila on a usual day, yung pong naiuwi na nila sa kanilang mga pamilya. Kaya nagkukulang na yung para sa pagkain, para sa allowance ng mga bata, at samot-saring mga pangangailangan. Kaya ang tingin natin sa kanila ay, ang treatment sa kanila ay individuals in crisis situation. Okay. Ma'am, hindi nabanggit yung mga operator, yung mga nagdadrive ng mga habal-habal. At saka yung, alam niyo yung sinasakyan ng, ng mga... Kasi partner, wala yatang social listahan yun eh. Paano po yung ganun? At saka yung Skylab, hindi ba sila organized? Hindi, totoo partner Kasi bumabiyahe naman talaga yung mga hindi, yan, at saka partner. ito yung talagang nasa, bumibiyahe sa bundok. transportation. Oo. Tama po. Actually nga, that's the reason why we're also coordinating with the local government units nang sa gayon matukoy natin ano yung ibang modes of transport sa kanila pong mga lugar. Kasi tama po yung nabanggit po nyo, baka naman sa mga geographically isolated disadvantaged areas, yun po talaga ang pamamaraan ng pagtransport ng mga tao sa komunidad. Kaya ito po, nagsasagawa tayo ng konsultasyon so that we could determine paano rin natin matutulungan po sila. Oo, ASEC, kami ni Ma'am Cheska, nasa, individual in crisis situation. Sabi ni Asek, oy, nagda-drive kayo private cars, hindi kasama yun. Kulang na rin yung yung bumabiyahe lang daw, partner. Hindi, pero kidding aside, ASEC, paano ho yung mga yung mga tawag dito, solo parents? PWD. Actually, naman, tama Kong, magkakaiba talaga, sabi ko nga, magkakaiba talaga tayo ng pangangailangan, ng mga crisis na kinakaharap. Kami naman po sa DSWD, kasi itong assistance to individuals in crisis situation, bukas po ito para sa mga nangangailangan po ng tulong, kumaharap nga po ng crisis o mga emergency. Kaya kayo po ay maaari naman po magtungo sa aming mga crisis intervention units and i-assess po kayo ng social workers so that we could determine yung appropriate assistance na maaari po namin maipahatid po sa inyo. Pero one time lang yun, ASEC ha. Liwanagin natin sa mga nakikinig yun. One time lang ho itong assistance na ito. Well, kung alam niyo po, ang DSWD, minabantayan natin yung sitwasyon. Kasi kung kinakailangan na magbigay tayo ng karagdagang tulong in case na lumala o tumagal pa itong sitwasyon na ito, ay handa naman po tayo na mag-provide ng additional intervention. But we also have to coordinate with other agencies of the government, pati na yung mga economic managers natin kasi syempre may mga funding requirement din po yan. But again, kami naman po sa as lead in social protection, we're ready po to provide additional intervention as may be necessary. Okay. Asek, may mga nagsasabi na hindi raw sila nakasama sa listahan o kulang ang nasa listahan. Paano po natin tinitreat o hinahandle yung mga ganito? Yeah. Yung pong mga listahan ng mga tricycle drivers, linawin po natin, galing po kasi yan sa mga local government units.
So yung mga TODA po nila nagsusumite sa LGU kasi hindi naman po sila makakabiyahe. Ano po kung walang mga prangkisa o permiso from their respective local government units. So kung kayo po dapat kung kayo ay may hinaing, makipag-coordinate po kayo sa inyong TODA, sa inyong LGU. Para naman po dun sa mga drivers, halimbawa TNBS drivers, maaari po kayo makipag-coordinate sa inyong kumpanya, halimbawa Grab. Kasi sila po ang nagsumite naman sa LTFRB ng listahan. Kami kasi sa DSWD, ang responsibility na lang namin ay to release the cash aid to the eligible beneficiaries. So mahalaga po no na kausapin niyo po ang inyong kumpanya or ang LTFRB hinggil nga po sa pagkakasama sa listahan. Pero alam nyo, ang hirap ng ginagawa nyo, ASEC, ha? Yung physically, pinamimigay isa-isa. Isa-isa. Wala ba silang ATM o kaya GCash? Actually, iyan din ang tinitignan natin kung kasi mas mabilis sana if we use electronic wallets. Oo. Pero dahil mabilisan po ngayon yung proseso para maibigay talaga natin no yung immediate assistance sa ating mga kababayan, hindi na natin pinahintay kaya nag-proceed na tayo sa manual payout. But actually, this is an opportunity for us to perfect our list so that anytime or in case nga kakailanganin natin ng second or third tranche, ay yung susunod mas maayos na because we already have verified list. Ayun, okay. So on the process din pala yung pagkuha ng verified list. At saka Tama po. tsaka yung kanila access dun sa GCash o sa mga e-wallet nila. Sige. Oo, kasi kung ngayon natin gagawin yan, kung baka aabutin tayo ng ilang linggo, baka hindi naman natin ma-address yung immediate needs ng ating pong mga drivers. Sige, Asak, hindi na kami manggugulo para makapunta na kayo na sa mamibigyan Marami ninyo. pang gagawin, Ingat po kayo. oo. Maraming salamat. Maraming salamat, Maraming Asek. salamat din po. Magandang umaga po.